Okay, good morning and good afternoon to my dear students. So now we will discuss the module 5 of accounting 112, which is the accounting cycle for a service business. Okay? So kung matatandaan nyo yung na-discuss natin, mga previous discussion natin, 'di ba? We need to be aware kung ano ba yung forms of business, 'di ba? Yung type of business na uh, na ginagalawan nyo uh, or in the future is yung pagtatrabahuhan nyo. Okay? Yung workplace nyo, 'di ba? So dapat alam nyo 'yun kasi may different way tayo ng preparing pagdating sa accounting. Okay? Pagdating sa different type of businesses. Okay po. Yung service business, medyo madali siya kasi para sa akin mas madali siya kasi yung mga accounts na na-encounter natin under service business is paulit-ulit lang or redundant, 'di ba? So, kumbaga, for the next month, yung transactions na yun, possible na iyon din, yung mga ganon. So, ganon po yung sa service business. So, madali lang siyang gawin. So, ngayon, proceed tayo. So, let's discuss the steps in the accounting cycle. So, accounting cycle is different for the accounting process of accounting, ha? Kasi baka mamaya malito kayo na, pag nasa college na kayo, malito kayo sa accounting process at saka yung accounting cycle. So, ito pong accounting cycle is different in a way na ito yung tamang term pagdating sa accounting. Okay? So, ito yung proper mostly use na ginagamit natin pag nasa accounting department tayo. Okay, ito yung mga terms natin. Journalizing, posting, trial balance, adjusting, financial statement, closing, posting, trial balance, and reversing. So, dun kasi sa accounting process is ano po yun, di ba? Yung analyzing, recording, summarizing. So, may similarly nandito din siya, pero ayun ay yung term natin dun is for ano lang talaga. For ano ba to? For processes lang talaga siya. Okay? Ito yung generally na nangyayari pagdating sa accounting department. Okay? So, etong accounting cycle, so ito yung as we go along with our module, ito yung mga ituturo ko sa inyo. Okay? So, journalizing. So, from the word journalizing, so, kung matatandaan nyo din, di ba, yung different book of accounts, the journal and the ledger, di ba? So, journalizing is term for journal natin sa book of accounts. So, journalize the economic transactions and events. Okay? So, ito po yung tamang term natin sa pag-journal. Journalizing. Okay? So, lahat po ng transactions, ilalagay natin sa journal. And after that, magpe-prepare tayo ng ledger. Diba? Or the book of final entry. So, ang term po natin sa accounting cycle is the posting. Pag sinabing posting po, ito daw po ay ang ating ledger. Okay? Kaya huwag kayong malilito. And after that, syempre, pag tapos na tayo mag-journalize and tapos na din tayo sa posting, magpe-prepare na tayo ng trial balance. Okay? So, trial balance from the general ledger. Okay? So, di ba, nasa cycle talaga steps by step. Then, adjust the ledger balances. So, kung ano man yung mga accounts na dapat i-adjust, so, may encounter natin yan sa mga, next page. Okay? Then, financial statements. So, make income statement and balance sheet from the adjusted trial balance. So, pwede na po tayong makagawa ng different financial statement, diba? Pag tapos na po natin ang journalizing, posting, trial balance, and adjusting. Okay po? So, yun po yung magiging process natin na. Then, closing. So, from the word closing,
Close or transfer the income and expense accounts to income and expense summary account and the latter account to owner's equity. Okay? Then, posting closing trial balance, make a trial balance of all assets, liabilities, and owner's equity. So, ito po yung balance sheet, diba? Then, reverse some adjusting entries to prepare them for a new accounting period. So, kumbaga, continuation, parang ganun siya. Kasi, pine-prepare natin, sabi nga dyan, in preparation for the next accounting period. So, aware naman kasi tayo na every month, 'di ba? Meron tayong nire-record, ginagawa ng accounting cycle, 'di ba? So, ganun po 'yon. So, pwedeng in a year din, 'di ba? Yung kunyari close reversing na, 'di ba? So, na-prepare na natin yung for the whole year. Syempre, in the next natin is yung ngayong upcoming year, yung January up to December ulit. Okay? So, kaya nagkakaroon po ng mga, alam niyo yan, yung mga annual meeting, di ba, with the head, with the bosses. So, nandun po yun. I-evaluate na nila yung mga naging nangyari, di ba, yung episodes of, of transactions within the accounting department. And at the same time, sa marketing department, so procurement department, diba, sa sales department, so nagkakaroon ng collaboration in a year, diba? Kasi parang kumbaga dito nila pinag-uusapan kung paano pa nga ba nila i-improve yung business nila. Okay? Or yung nila, work nila, diba? So, yan. So, syempre, 'di ba, with accounting department, so nade-determine nga natin kung ano lang nga ba yung status natin when it comes to finance, 'di ba, when it comes to the flow of the money, 'di ba? So, yun po yun. Okay, kung na-maintain ba natin yung income natin or yung expenses ba natin, baka mamaya sobrang dami ng expenses natin in a year, paano natin siya i-lessen? So, ganun po yung sa meeting. So, pag nasa field na kayo at napasama kayo sa annual meeting, so good luck kasi talagang sobrang nakakakaba pag nandun na kayo sa meeting na ganun. Okay? Pero pag nasama na kayo sa meeting, ibig sabihin lang nun, trusted na talaga kayo under your department. So, yun. So, masaya siya. So, let's proceed. So, let's proceed for the next page. So, yan. So, sabi dito, wait lang the steps in the accounting cycle are done within one accounting period. So, an accounting period is a period of time, usually 1 year, diba? So, accounting period. So, generally, this accounting period starts from January 1 and ends with December 31. So, accounting cycle is 1 year siya. Okay? Pero hindi porket 1 year siya pine-prepare, hindi ka nagagawa for that month, 'di ba? So kailangan mo pa ring i-monitor yung nangyari, yung transactions every month. Simula January 1 up to December 31. Okay? Then in the performance of the steps in the accounting cycle, the accountant is guided by the company's accounting policies. So, these accounting policies are specific principles, bases, and conventions, rules, and practices adopted by an enterprise in preparing and presenting financial statements. So, kung matatandaan nyo yung International Accounting Standard, so yun po, commonly kasi, lahat po ng country, so pare-pareho po ng preparation pagdating sa accounting. Yun. Kasi meron yung International Accounting Standard. Okay? So, tayo naman, IFS, International Financial Statement. Okay? So, pare-pareho po yung natin, yung process natin dyan. Para at least, mabilis mabasa or maintindihan ng mga possible investors natin and etc. Okay? So, ito po yung diagram. Sorry. Diagram of accounting cycle. So, syempre, ito yung transaction. Dito tayo sa baba mag-uumpisa. So, yan yung transaction. So, cash receipts, service or sales, purchase, and cash disbursement. And the source documents.
diba? Official receipt, service or sales invoices, purchase invoices, check, cash and check vouchers, diba? Other sources. Kung mapapansin nyo, diba yung mga special journals natin, ito yan special journals, diba? Then, ito na tayo. So, step 2, general journal and special journals. Okay? It's up to you kung ano yung gusto mong i-prepare, kung general journals nga or special journals. Pero ang advice ko nga sa inyo, pag nasa field na kayo, it's much better na may mag-special journals na lang kayo. Para mabilis nyo matrace kung saan dun yung cash receipts, yung mga cash receipts natin, yung mga sales natin and purchases. Diba? And yung check issuance ng cash and check vouchers natin. Then, general ledgers. Okay? So, syempre, final entry natin yan. Okay? Pag after na natin magawa yung journal. Okay? So, next tayo, dito naman tayo sa worksheet. Okay? So, worksheet, ito po yung pinaka, record nyo. Okay? Pagdating sa accounting. Okay? Kasi lahat ng different financial statements nandito. Yung income statement, yung balance sheet, diba? Yung trial balance, diba? Diba, after mag-journal and ledger, prepare na tayo ng trial balance and kung may adjustment, diba? And adjusted trial balance and income statement balance sheet. So, marami yan. Then, yung account title, sobra dito yan. So, kung saan may mga entry, dito po yan mag-a-appear sa worksheet. So, huwag po kayong malilito. Kasi pag nasa Excel file na kayo, sobrang broad talaga ng mga accounts doon. And, syempre, doon mo makikita lahat ng transactions talaga na recorded sa business na yon na ginagalawan mo. Okay? So, I hope hindi kayo malilito dyan. So, may mga examples tayo ng worksheet sa Google. Yan. Okay, sa Google. Pag may nakita kayo doon, kung gusto nyo i-check yung mga examples, pwede kayo mag-search sa Google. Okay? So, yan po. So, the general ledger accounts are transferred to the worksheet together with their debit and credit balances. Okay? So, syempre, naturo na din natin sa previous discussion natin yung rules of debit and credit, diba? Kung saan nga sila magpo-fall. Then, adjustment ledger balances are posted in the second set of money columns, diba? So, ito lang yung susundan nyo, yung pattern natin. Pag nasa field na kayo, ito yung pattern natin. So, trial balance muna, adjustments, adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. Okay? So, ituturo naman natin yung every part niyan. So, sa mga next page. So, the completed worksheet facilitates the preparation of financial statements. So, ito na nga yan. Diba? Nasa baba. Statement of results of operation or income statement, diba? Statement of owner's equity, and statement of financial position or balance sheet. So, tandaan po natin yung mga terms natin pagdating dyan sa accounting. So, yan po ang worksheet. Worksheet. Okay po, worksheet. So, ngayon, mag-journalize na po tayo ng business transactions under service business. Kasi nga, service business yung focus natin. So, chart of accounts. So, ito po yung chart of accounts. Next page tayo. May Paulab Company. Okay? Kay Paulab Company po tayo magpo-focus. So, i-journal po natin yung transactions under Paulab Company. Then, ipe-prepare natin yung different worksheet na mention kanina. Okay? So, ito po yung chart of accounts. So, para hindi kayo maligaw, pag sa college, ibinigay na sa inyo yung chart of accounts. So, titignan nyo lang yon para malaman nyo kung ano yung mga possible account title na ma-encounter nyo. So, nandito yon sa chart of accounts. Okay? Para pag nag-journal kayo, madali na lang. Kasi, dito nga kayo titingnan sa chart of accounts. Ibig sabihin, under Paulab Company, ito po yung mga chart of accounts na nangyayari sa kanya. Okay, ito yung mga transactions na nagaganap under Paulab Company. Sabi ko nga sa inyo,
nauulit lang yung mga accounts na na-encounter natin under service business. Kaya medyo madali siya. Kaya sana wag kayong maliligaw. Okay? So ito yung mga chart of accounts or account title na gagamitin natin for every transaction. Okay? So ito na tayo. Proceed tayo sa demonstration exercise or de-journalizing. Okay? So under Paulab Company to ha. So, yung date, January 2, di ba? 20x1, January 2 up to January 30. January 30. So, ito po yung transactions niya. Okay? So, pag nasa college kayo, di ba? Pag nasa college na kayo, ito lang yung ibibigay sa inyo. So, i-analyze nyo yan. Okay? So, ngayon, i-analyze natin siya isa-isa. Pero, kukuha lang ako. So, mga 5 lang. So, 5 transaction lang. Kasi pag inisa-isa ko yan sa inyo, so, mahahaba yung video discussion natin. So, pwedeng kayo na lang yung ang tawag dito, magpatuloy nitong journalizing. Kasi mahaba yung chapter natin, yung module 5. So, baka abutin tayo ng ilang oras. Okay? So, ito yan. So, January 2, Proprietor Hilario Law invested 500,000 to start Paulab Company. This amount was deposited with Bank of the Philippine Islands. Okay? So, sabi ko sa inyo, per transaction, 2 account title po yung ma-encounter nyo. Okay? So, kasi, syempre, for debit and credit. Okay? So, ito yung tinatawag na double entry system din. So, dito yun. Okay? So, ito yung journal natin. So, nag-invest daw po si Hilario Lo. Okay? Siya yung natin, owner ng Paulab Company. So, cash in bank. Ito January 2. Cash in bank, 'di ba? Nag-increase siya, 'di ba? Consider as asset, 'di ba? Nag-increase ang ating asset, so ilalagay natin sa debit. So lagi niyo tatandaan pag nagjo-journal tayo, laging iuuna po natin yung transaction, yung account title under debit. Okay? Kung mapapansin nyo, sa lahat ng examples natin, debit po dapat yung uuna. Okay? The next row yung credit. Okay po? Kasi yun nga po yung International Accounting Standard, yung mga sinusunod po natin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating format. Okay? So, yun po. Cash in bank. Then, Hilario Law Capital is considered as your owner's equity, di ba? So, nag-increase ang ating owner's equity. So, pag nag-increase ang ating owner's equity, ilalagay po natin siya sa credit. Okay? So, then, yung short description. So, maraming nagtatanong sa akin, saan po ilalagay yung short description? So, sa third row po ng per accounting transaction. So, initial investment. So, indication lang na ayun yung transaction na yun. So, kumbaga, parang ito yung reminders nyo. Okay, for initial investment yung 500,000. Diba? So, ganun po yun. Then, para sa next transaction, skip po tayo ng isang row, then saka tayo mag-i-input ulit ng transaction. Ganun po lagi. Okay? So, balik tayo dun sa transaction. So, January 5. January 5. Okay? Paid municipal license, 1,000. Issued check, 001. Okay? So, nabawasan po tayo ng cash, di ba? Then, municipal license. Saan ba makikita yung municipal license? Ano kaya yung possible account title niyan? So, dito po yan. Diba? So, hanapin po natin yung may license na term. So, yung permits and licenses. So, yun po yun eh. Ayan, taxes and licenses, di ba? So, ganun po yung natin, account title, or pwede din naman permit and licenses, ganun po. So, nasa sa inyo po.
Pero sunod tayo dito sa chart of accounts ni Paula. Okay? So, January 5, taxes and licenses is considered as your expense. Diba? So, nag-increase po ang ating expenses. So, ano ba nga ba yung rules of debit natin in credit pagdating sa expense? Pag nag-increase po yung expense, so automatic ilalagay siya sa debit. Okay? Then, cash in bank. So, yung assets natin, nabawasan po ang ating cash. Diba? Nag-decrease siya. So, pag nag-decrease po ang ating cash or yung assets, so ilalagay po natin siya dito sa credit. Okay? Then, short description, diba? Check 001 for mayor's permit. Okay? Ganun po. So, sana hindi kayo naliligaw. Okay? Sana di kayo naliligaw kasi importante po yan. Na magawa nyo ng tama yung preparation sa journalizing. Okay? Yung pagre-record sa journal. Next, transaction. Balik ulit tayo dun sa demonstration exercise or the transaction. So, January 6, diba? Signed the contract with Mega Realty Corp for the lease of medical laboratory space. Paid 3-month deposit and 1-month advance rent. Monthly rent is 50,000. Issue check number 002 for 200,000. Okay? So, si Paulab Company daw po ay nagre-renta lang ng kanyang pwesto. Okay? Ang kanyang kumpanya. So, nagbayad daw po siya in advance, 'di ba? 3-month deposit and 1-month advance, 'di ba? So, kaya siya nag-worth na 200,000. So, paano siya ilalagay sa journal? So, ito po 'yun. Ayun. January 6, rental deposit, 'di ba? Rental deposit is considered as ano? Is considered as your assets, 'di ba? So, nag-increase po ang ating assets. So, 150,000 kasi nga ano yun 3 months advance, 'di ba? So 150 'di ba ang monthly rental natin is 50,000. Kaya siya naging 150,000. Okay, then rent expense, 'di ba? Nag-increase din ang ating expenses, automatically sa debit siya ilalagay. 50,000. And cash in bank. So, nabawasan po ang ating cash. Nag-decrease ulit ang ating cash, which is the assets, di ba? So, pag nag-increase siya, automatically, ilalagay natin siya dito sa credit. So, a total of 200,000. So, bakit naging 200,000? Kasi pinag-add po natin yung 150 at saka yung 50,000. Okay? So, sana hindi kayo naliligaw, ah. Madali lang yan. So, check 002 for 3-month deposit and 1-month advance. Okay? So, next ulit natin. So, mga 5 transaction. And sa yung mga next, kayo nang bahala. So, eto. January 7. Purchase on cash basis various small laboratory equipment. Issue check number 003 for 100,000. So, ano nga po yung mga different account title or possible account title natin dyan. So, laboratory equipment. Laboratory equipment is considered as asset. So, nag-increase po ang ating asset. So, lalagay po natin siya sa debit, di ba? So, 100,000. Then, cash in bank. So, nagbayad po tayo, di ba? Nag-purchase tayo in cash. So, nabawasan po ang ating cash. Nag-decrease siya, di ba? So, kaya siya nag-fall dito sa credit, 100,000. And the short description na, check 003 for lab equipment. Okay? So, wag po kayong malilito. Okay? So, next natin, like last demonstration exercise, then kayo nang bahala mag-continue. So, purchase on cash basis, office equipment, furniture, fixtures, and personal computers, issue check number 004 for 70,000. So, office equipment. Diba? Office equipment is considered as asset, okay? So, nag-increase ulit ang ating asset. So, ilalagay natin siya dito sa debit, 70,000. And the cash in bank, diba? Cash in bank, 70,000. Kasi nga, nag-decrease ang ating cash. Nag-decrease ang ating asset. So, check 004 for computer and furniture. So, yun po. So, yung mga next transaction na to up to January 30.
So, hindi ko na isa-isahin ha. So, kayo na yung magpatuloy. So, ito po yung example natin sa pag-journal. Okay, ito yung journal natin. Ayan. So, from January 7, diba? 15, 17. So, ito yung last. Yan yung example. I-trace nyo na lang isa-isa para at least madali nyo maintindihan. So, basahin nyo po yung per transaction ha para hindi kayo maliligaw. Okay? Okay. So, next tayo, proceed tayo sa post-journal entries in general ledgers. Okay? So, syempre, tapos na tayo sa ating pag-journalizing, di ba? So, proceed na tayo sa post-journal entries in general ledgers. So, ito na yung posting, di ba, na tinatawag. So, elements of accounting, ito yung ano natin, rules for debit and credit. Pag nag-i-increase, di ba? Assets, so sa debit, di ba? Liabilities, sa credit siya. Owner's equity, revenue, so under credit. Pag nag-i-increase. And cost and expense, debit balances. Okay? Under debit. Okay? Pag nag-i-increase. Okay? So, kung mapapansin nyo, petty cash fund, saan natin na-encounter si petty cash fund? January 31, balance 5,000. Hanapin natin yung petty cash fund dito. Hanapin natin yung petty cash fund. Kung may mga iba pa tayong ano. So, ito po yung petty cash fund. Ito. January 8. Ito January 8. Petty cash fund, 5,000. So, yung petty cash fund, ginagamit po yan for emergency expenses. Okay? Na tinatawag. So, dito po siya. So, balance 5,000. So, hindi pa naman nagagalaw. Okay? Kaya may 5,000 po tayo na petty cash fund. Next natin sa ledger is the cash in bank. Cash in bank. Kung mapapansin nyo, maraming entry, di ba? Kasi ito yung from January 1 up to January 2 up to January 30, di ba? Lahat po ng cash in bank na under debit, di ba? Na under debit and under credit transaction. Huwag kayong maliligaw kasi syempre, 'di ba? Lahat ng cash in bank natin nasa journal lang 'yan. So ilalagay nyo lang, 'di ba? 'Di ba yung account title, cash in bank, tapos hanapin nyo lahat ng cash in bank. I-record nyo. So ganun po. So ito total nyo 'yan. So under debit meron tayong 1,045,000 and under credit may 898,600. So ipagma-minus nyo po, ipagma-minus nyo. So 1,045,000 less nyo po yung 898,600. So, may balance po tayo ng 146,400. Ito po yung mag-a-appear, dapat na mag-a-appear, saan? Sa ating trial balance. Okay? So, 146,400. Then, next ledger, the allowance for bad debts. So, lagi nyo lalagay yung account title ha. Tapos, hanapin nyo yung mga different allowance for bad debts dun sa journal na to. Okay? Allowance for bad debts. So, hanapin natin. Allowance for bad debts. So, isang transaction siya, isang date siya. Hanapin natin, wait lang. Allowance for bad debts. Natin siya makita. 12,000. So, tignan nyo lang yung module nyo. Hanapin nyo dun yung allowance for bad debts. Okay? Na worth 12,000. And yung allowance for bad debts kasi, kinocompute yun eh.
para sa ating mga methods. So, hanapin nyo na lang siya dito. Okay? Hanapin nyo na lang. So, hindi ko makita. Okay? Hindi ko siya makita. Allowance for bad debts. Wait lang. Okay. So, yung allowance for bad debts, kinocompute po natin siya doon sa ating loan. Okay? Na 12,000. So, makikita po natin siya dito sa adjusting or sa adjusted trial balance. Okay? Kaya hindi siya nakita sa journal. So, dito po yun sa adjust general ledger balances. So, yung mga dapat i-adjust or i-compute. Diba? So, yun po yun. So, dito siya nag-appear. Okay? So, mamaya na natin siya balikan para isa-isahin natin yung adjust general ledger balances, yung mga accounts na dapat natin i-adjust. Okay? So, ito po yung mga different ledgers natin, diba? Yung bad debts expense, taxes and licenses, hanapan nyo, i-trace nyo lang dun sa journal natin. Representation expense, diba? And transportation expense, yan, interest expense, and so on. Yung mga different account titles na na-encounter natin under sa journal. Okay? So, okay po. So, ngayon naman, yun nga, yung sa adjust general ledger balances. So, hinahanap ko kasi yung sa allowance for bad debts. So, dito siya nakuha. Okay? Sa bad debts. So, isa siya sa mga ina-adjust. So, nakuha to doon sa loans. Sa loans na 100,000. Diba yung loans payable? So, may 12% siguro silang interest. So, depende sa pag-uusap nila, diba, ni under Paulab Company and that certain bank, diba, kung saan siya nag-loan. Okay? So, pag-adjust general ledger balances kasi, are made in your accounting journals at the end of accounting period after a trial balance is prepared. So after adjusted entries are made in your accounting journals, they are posted to the general ledger in the same way as any. Diba? Kaya siya nakalagay din sa general ledger. Diba? So, nandito siya sa general ledger. Diba? Pero, dito pala siya makukuha sa adjusted general ledger balances, yung mga ina-adjust. So, ano nga po ba yung mga ina-adjust natin under Paulab Company? Yun ay yung bad debts, depreciation expense, laboratory equipment, office equipment. So, pinag-add po natin yan. Then, yung unused supplies, expired insurance, then 1% interest expense on loan payable. Yan. Then, electric bill, then yung employer share and yung SSS, EC, HDMF, and PhilHealth. Ito yung mga different benefits natin. So, ano nga ba yung mga accounts? So, 5 types of adjusting entries. Account title. Diba? Account title. So, accrued revenues. Pag sinabing accrued revenues, so if you perform a service for a customer in 1 month, but don't bill the customer until the next month, you would make an adjusting entry showing the revenue in the month you perform the service. So, ito yung mga future revenue or future income natin. Okay, na tinatawag. So, accrued revenues. Then, yung accrued expenses. So, a good example of accrued expenses is wages paid to employees. When a business firm owes wages to employees at the end of an accounting period, they make an adjusting entry by debiting wage expenses and crediting wages payable. Okay? So, yung mga future expenses naman natin. Kumbaga, nag-prepare tayo, diba, pag nag-prepare ng accounting cycle, in a month, diba, kumbaga sa isang buwan, pine-prepare natin in advance yung lahat ng expenses natin. Possible na may encounter nating expenses. So, yun yung tinatawag na accrued expenses. So, mga future expenses. Then, unearned revenues. Pag sinabing unearned revenues, refer to payments for goods to be delivered in the future or services to be performed. Okay? Kumbaga, same sa accrued revenues, unearned revenues. So, eto din, yung mga future revenues natin or income. Okay? Then, prepaid expenses. So,
Yung prepaid expenses, ito yung kumbaga sa renta, 'di ba? Yung advance tayo, 'di ba? Nag-advance tayo ng deposit, 'di ba? So, ayun yung mga prepaid expenses. Okay? Pero consider as assets yun. Then, depreciation is the process of allocating the cost of an asset, such as building or a piece of equipment over the serviceable or economic life of the asset. Diba? Yung depreciation po, pag na-encounter nyo to, kumbaga, ito yung mga amount for that certain asset. For example, 'di ba, yung mga second hand na cellphone, hindi na siya katulad nung original price kasi nga gamit na siya. Sa building naman, 'di ba, you consider as natin yun as asset. So, may mga depreciation expense po tayo na tinatawag. May computation yun. Okay? Kumbaga parang ano lang, hindi na kasi paano ba? Hindi na siya hindi na siya fully di na siya bago, 'di ba? So, as the time goes by, naluluma siya, ganyan. So, nababawasan yung presyo niya. Okay, ganun po yung sa depreciation. Okay? So under Paulab Company nga po, ito po yun. Okay? So, paano siya ipe-prepare pag sa journal? So, ito po, lahat ng ating adjusting balances. Okay? Lahat ng adjusting balances. Lahat po ng hindi natin nakita under journal kanina doon sa previous journal, kasi inahanap ko nga. So, dito yun nakalagay. Okay? So, dito siya nakalagay. Diba? Allowance for bad debts na 12,000. So, allowance for bad debts. Then, depreciation expense na 8,500. Bakit naging 8,500? Kasi pinag-add natin yung sa laboratory equipment tsaka sa office equipment. So, total of 8,500. Then, insurance expense over 200,000. So, and etc. So, ngayon, magpe-prepare na tayo ng trial balance. Okay? So, syempre, pag nagpe-prepare ng trial balance, nandun yung heading natin. Name of the company, trial balance, yung account title, and then yung date. Okay? So, sa trial balance pa lang, makikita nyo na agad kung tama yung ginagawa nyo. Okay? Kung tama yung ginagawa nyo. So, kasi pag nag-balance yun, automatically, okay na. Tama na, good na yung gawa mo. Pero pag hindi yan nag-balance, ibig sabihin lang nun na mali ka ng pag-journal. Nang baka may mga accounts ka na nalagay under debit, which is pang credit pala. So, yan, dapat i-familiarize nyo muna yung ating mga rules sa debit and credit, 'di ba? So 5 lang naman 'yan, assets, liabilities, owner's equity, income and expense. So doon sa 5 na 'yon, sa accounting elements na 'yon, kailangan mong malaman kung ano ba doon yung mga accounts, different accounts na under assets, liabilities, equities, owner's equity, income and expense. Okay? Then doon mo malalaman kung increase ba siya or magde-decrease ba siya. So, pag nag-increase kunwari si assets, di ba? Pag nag-increase si assets, sa debit siya. Pero pag nag-decrease si asset, sa credit siya. So, ganun po dapat. So, ganun yung pag-a-analyze natin. Okay? So, ito na po yung trial balance na nagawa natin under Paulab Company. Okay? So, yan po. So, yung heading, huwag mo kakalimutan, importante yan. Heading. Diba? Then, yung different account titles. So, sa chart of accounts. So, ito yan. Yung sa chart of accounts or yung account titles na na-encountered natin. And then, debit, credit. So, ano yung mga account na under debit? Ano yung mga account under credit? Yung mga amount na to, makukuha nyo yan sa ledger. Okay? Huwag kayong magbe-base sa journal kasi may mga computation nga tayo na ginawa. Like, for example, yung cash and bank. Diba? Tinotal po natin lahat ng transaction under debit and credit, 'di ba? Kaya nagkaroon na cash in bank na 146,400. Okay, kaya pag nagpe-prepare tayo ng trial balance, guide lang po natin si journal. Okay? Si ledger pa rin po ang pinaka main focus natin kasi nga final entry na siya. So lahat po ng indicated amount doon natin ilalagay dito natin ilalagay sa trial balance. Okay, sana hindi kayo naligaw. Sana naintindihan nyo kasi ito na yung end of discussion natin. So ito na po yung last discussion for the third quarter period.
Okay? So, kung mapapansin nyo, yan nga, balance siya, 1,305,000 sa debit, under debit, and then yung credit, 1,305,000. Okay? So, guys, I hope na naintindihan nyo yung discussion natin. So, kung may questions kayo and may queries kayo, pwede nyo naman akong i-chat. And yung para sa activities natin, ito siya. Para wala na din mag-chat sa akin paano ang gagawin. So, itong to do, lahat na to, 'di ba? Lahat ng transaction na to, i-rewrite nyo lang dito sa ating journal. Okay? Then, ang kulang lang dito is the account, yung short description, which is yung after nyo ilagay to, debit credit, sa pang third row. Okay? So, yan po. Madali lang yan, ha? So, magre-rewrite lang po kayo. So, then next is ito. So, kukumputin po natin yung depreciation. So, kung paano nga ba nabigay yung depreciation expense, diba? Under paulap. So, ito po yung formula na ginamit natin. Okay? Ito yung formula. So, para makuha yung depreciable cost, cost minus scrap value, cost minus scrap value, para makuha yung depreciable cost. And para naman makuha yung depreciation expense per year, so cost minus scrap value, divide mo sa estimated life in years. Okay? So, I hope guys naintindihan nyo to para makapag-proceed na kayo sa activities nyo. And, para hindi kayo maligaw or mahirapan sa Module 4, so may mga transactions under paulap company na pwedeng ma-encounter nyo din doon sa activities natin, sa previous activities natin sa Module 4. Diba? Sa Module 4. So, makakatulong yon sa inyo. So, sana makuha nyo yung sinasabi ko. Okay? So, maraming salamat at nag-iingay na sila. So, goodbye.